Ang former Unified World Champion na si Marlon Napales sa wakas nabigay na ng kasagutan kung siya ba ay papalag sa former 3rd Division World Champion na si John Dariel Casimero. Elijah Pierce, kung magkaharap na sila ng current super bantamweight contender na si Luis Nery ay aba, tutupiin lang niya ito at iba pang makontender sa super bantamweight division. Parehong mga undefeated na sina Gervonta Davis at Conor Benn nagkahamunan. Gusto na ikasagad ang kilang bakbakan. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Kakwento, mapagpalang araw sa iyo. Siguro naman ay hindi na bago sa iyo ngayon ang usapin sa mas lalong nagkakainitan sa pamamagitan ng dalawang kampo na sina Casimero at Napales. Sa ating nakaraan na video ay ating napagalaman na ang dalawa ay talagang nagkasalubong sa isang hotel sa Cebu City. Ito ay humakot ng iba't ibang mga reaksyon, lalo na sa napuna ng mga boxing fans kung bakit nga ba tila ba itong si Napales ay may halong pagkagulat at parabang may malalim na iniisip habang kaharap niya itong si Casimero. At hindi lang yan, dahil pati ang promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ay ibinunyag din niya na talagang totoo na isa sa pinagpipilian nila na may kasaang laban ay ang bakbakan sa pamamagitan ng dalawang mga former world champions sa mga Pinoy. Pero ganoon pa man, may nagsabi sa kampo ni Napales na wala rang formal offer na ibinigay ang Team Casimero. Pero ang belta naman ng ilan, di ba mismo ang presidente ng Manny Pacquiao Promotions na si Sean Gibbons samantalaga, galing ang ideya na ikasan niya ang Casimero kontra kay Napales. Bakit hindi raw sila mismo ang nagbigay ng formal na offer at hinanda ng MP Promotions ang fight contract dahil hindi naman talaga ang Team Casimero ang may gusto na may kasaang laban? Well, may punto din naman sila. At magkano rin kaya ang offer ng MP Promotions kay Casimero? Dahil kung tutusin, sa kanila naman nagsimula ang ideyang Pinoy kontra Pinoy. Pero ganoon pa man, sa ngayon mga kakwento, itong si Napales ay sa wakas nagpost na ng mga larawan sa kanyang Facebook page. Ilang mga linggo na rin ang nakalipas na hindi nagpost itong si Napales mula sa kanyang pagkatalo kontra kay Naoya Inoue. Ang post niya ay patungkol sa kanyang pagpunta sa Cebu para sa Kumbari 16 at ang pangalawang post ng mga kwento ay may caption na Sandman Boxing at may emojis na sumasaludo, 100 at bandila ng Pilipinas. At ang larawan na ito ay kuha ito sa locker room ni Napales bago siya lumabas para umakyat sa boxing ring kontra yan kay Naoya Inoue. Ang post na ito mga kwento ay nagpaalab ng madamdamin ng mga Pinoy at nabigay sila ng iba't ibang mga reactions. Kasama na nga rito mga kwento ang isang boxing fan na nagsabing, first comment, labanan mo si Tata Idol. Ang Tata dito mga kwento ay tumutukoy ito kay Casimero at ito ang naging sagot ni Napales. Walang problema at may nakalagay na emoji na 100. Nangangulugan kay ito na 100% na walang problema para kay Napales. Nakasahan niya itong si Casimero. Pero ang sigurado dito mga kwento ay aba, walang problema para kay Napales. Nakasahan niya itong si Casimero. At dahil dito, may nagtagay Casimero at nagsabi na ikaw Paps, ano ang masasabi mo dito? Samantala, kung noon ay nagamon itong si Pierce kay Casimero at ang pumalag ay si Mike Plania na tinalo naman niya via round 3 knockout at sa ngayon ay patuloy pa rin na naghahamon at may bagong pinuna itong si Pierce at ang napagtripan naman niya ngayon ay itong si Luis Nery. At ayon pa kay Pierce na nakita niya ang video ito. Ayon sa kanya, siya lang ang may kakayahan ay handle itong si Nery at itong si Inoue ay para lang nakukuha ng snack dito kay Nery. Pinuna niya si Nery mga kwento sa kanyang ipinakita sa kanyang mid-session dahil sobrang open itong si Nery habang nagbibitaw ng mga kombinasyon. Kitang-kita talaga ang panga ni Nery. Kaya naman may nagsabi na tatala na naman itong si Inoue ng early knockout win sa taong 2024. Samantala, sa ngayon naman mga kwento ay parehong naghamunan na sina Davis at ang Brito na si Ben. Parehong nagpalabas ng salubin at parehong ngayon naghihintay ang dalawa ng fight contract para trabahuin ng kanilang mga promoters. Parehong walang mga talo ang dalawang mga boksingerong mga kwento. Si Davis ay may kartada na 29 wins at meron siyang 27 knockouts. Habang itong si Ben naman mga kwento ay may kartada na 23 wins. Bagamat mas mabigat man itong si Ben kaysa kay Davis. Pero maaari kaya ang dalawa ay magkasundo ng catchweight fight para lang matugunan ang dalawang mga mamaw na magkakaharap. Mga kakwento, ayun na,
Mismong si Tapales na ang nagsabi na kung kasal niya si Casimero ay walang problema sa kanya. Kaya naman, mananatili pa rin ang katanungan na dapat nga ba talagang magharap ang dalawa nating mga mandirigma para magkasubukan. Ikaw kwento, ano naman ang masasabi mo dito? Sige nga, ibahagi mo naman opinion mo. Dahil opinion mo, ibahagi mo. Dahil malugod po kaming babasahin ito na may respeto. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan siya ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Platinum Special Platinum, kay kakwentong Jeremy Gaoy, kay kakwentong Lolita Narasa, kay kakwentong Michael Lastima, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Pero hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito yung mga kwentong di pa na kwento sa inyo.